Po sa ating lahat. Kagabi, formal na nating hinimok ang Senado na imbestigahan ang mga kaso ng human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse na inirereklamo ng napakaraming biktima laban kay Apollo Kibuloy, ang leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ. Hindi yan chismis. Testimonya na mga biktima ang hawak natin laban kay Kibuloy. Ngayong umaga, bago ako magpatuloy, kilalanin natin si Elias Jackson, dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, na ikikwento ang mga karanasan niya. 1999 po, hindi po ako nakapagtapos ng second year high school noong time na yun. Kunti na lang, last exam na lang sana. May dumating na yung parang youth leader na nag-invite sa amin, yung papa ko, mama, kinausap na mayroon daw activities. Yung May kasi yun, papasok na yung May, yung youth camp, tinatawag na youth camp. Nadala po ako, isang bus po kami noon, mga young people po, mga underage kadalasan sa amin. 15 years old po ako, nagsusolicit kami, di Pulog, so punta kami ng Pagadian, sa Bonga del Sur, sa Bonga del Norte, buong Misamis Occidental, buong Misamis Oriental. So marami kaming 15 noon. Kaidaran ko. Pinapaglimos kayo, basically. Solicit na niya. Minsan 3 kami, nangaharana, mga beginners. Akala ko nga yung remittance na 150 araw-araw noong 99, malaki na yun. First time yan ko. Yung pala, tag 800, 1,000. Hindi pa pala sa kontento noon. Noong 99, nag-youth camp po. Isang buwan po kami nag-youth camp. Then after noon, nag-full time na kami. Inano kami, pinalusip po kami na mag-full time. Nung umpisa po talaga, 99, 2 buwan lang po yun, mayroon po kaming 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung after noon, after youth camp, nung nag-area pa rin kami, wala na. Limit all talaga, 100%. Tapos pag sabihin lang, kuha ka lang ng pangkain mo. Tapos sabihin pa na huwag kang magnakaw dahil blood money yan. Pangkain lang, huwag kang kukuha ng kahit piso dyan. Kasi pag kukuha ka, kakita yung ama, tinatawag kasi na yung Panginoon, maging parusahan ka, ganun, may karma. Pinaparusahan ba kayo pag di kayo nakakolekta? Nung bago pa ako, nasampal ako nung December 1999. Unang sampal ko yun. Yung ministro kasi, yung remittance ko dun dati, 500, 400, 300. Pinakamalit ko 300, 500. Kasi hindi ko naman alam talaga yung Hindi kasi ako lumaki sa ganyan. Kami naman po sa full-time, buong taon, buong buhay mo, doon ka na sa loob. Yung pinakamatindi po, yung palo talaga. Noong 2000, hindi ko malimutan, mahigit 50 yung pinalo doon sa gym. Alam mo yung pumapalo, yung parang papalo ng ahas? Paano mo nalaman na si Kibuloy yung nag-order nun at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, pinipilusit niya lahat. Sinasabi niya ganyan, na parusahan niya, tapos magagalit niya siya, tapos inuutusan niya yung ministro. Noong 2014, higit 100 ang pinalo. Kasali po ko doon, 100 bawat isang lalaki. Mahigit. Ang babae, isang babae doon, 100 pinalo. Halos magapang na pagkatapos. Magapa ka talaga. Alam mo yung ganito kakapal na, yung parang paddle na pinapakita doon sa mga ising. Maliit lang doon ng konti, tapos makapal lang doon ng konti. Ganun pong pinapalo sa amin. Sunod naman po ay si Arlene. Dating miyembro din at mariing nagpapatunay na marami siyang naranasang pang-aabuso dahil kay Kibuloy at sa mga utos ni Kibuloy sa grupo. Pinatotohanan rin niya sa amin na menor de edad pa lang siya, sapilitan siyang namamalimos at pinagtitinda para makaambag sa grupo. Minsan, pinagkukunwari pa silang pipi o bingi. Pero ang totoo, sa Kingdom of Jesus Christ napupunta ang benta nila. Hello po, magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. I am Arlene Stone. I am here in Minnesota, USA. Isa po ako sa mga pastoral ni Pastor Apollo C. Kibuloy nung ako po ay nandoon kasama nila. Ang ibig po sabihin ng pastoral, tayo po ay member sa inner circle. 2 uri po ang pastoral, merong inner circle at innermost circle. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. At pinasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po. At ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao noong 1991 po.
At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kaming iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Psalms of David. 7 po yung association. Nakalimutan ko po yung iba, but I have written that up somewhere. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinapatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nag-umpisa po kaming magtinda ng puto at kutsinta sa Davao. Hanggang kami po ay trinaffic sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Maynila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers. At kami po ay dinidisfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa States at malaki naman po ang aking kinikita dito. I am blessed, kaya hindi ko po tinanggap yon kasi ang importante po sa akin ang mabigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inaboso. It's not just for me but for my people who were very abused, especially po sa mga minors, no, na mga inaboso ni Kibuloy. Yun po ang masakit para sa akin. Marami po akong mga kausap ng mga survivors from different part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, courageous para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at nalagpasan ko na po ang struggle na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila that until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inaboso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik hanggat hindi po tayo makakuha ng justice for everyone. Kaya ito po ang aking panawagan na sana po ang ating mga mambabatas dyan sa Pilipinas ay bigyan nyo naman ng tuon yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na sobrang inabuso. Maraming salamat po kay Senator Risa Hontiveros for looking into this matter at sa iba po ng mga mambabatas natin. Hello po, magandang umaga at mukhang nagpapatuloy po ang ganitong mga gawain. Ipapakita ko po ngayon ay isang screenshot mula sa mga group chat kung saan kasama ang mga miyembro ng KOJC. Sabi po ng informant namin, dito sa screenshot makikita ang mga instructions na quote, encouraged ang guitar, tamborin o ukulele sa kanilang pamamalimos. Hindi din daw basta-basta nakakalabas ng WH o worker house ang tirahan ng mga nagsosolicit o naghaharana. May penalty din na sinasabi kapag may violations. Ngayon, taon lang po ang screenshot na ito. So this is still happening. This is human trafficking. Marami na ring biktima ang hanggang ngayon ay naglalakas loob na makipag-ugnayan sa amin para magsiwalat ng paglulurak ni Kibuloy ng kanilang dignidad upang maghanap ng hustisya. But this is not easy for many victim survivors. Marami sa kanila balot pa rin sa takot na
ihaharas sila, nagugulpihin sila, napapatayin sila. These are very real fears that they are living with. But I hope that through the filed resolution and eventual investigation, they will be empowered to tell their truth and seek justice. Kung si Senyor Aguila naaresto dahil sa tindi ng mga testimonya at ebidensya ng child abuse at human suffering, human trafficking, naniniwala akong hindi malayong mangyari rin yan kay Quiboloy. Pero maraming nagbubulungan dyan. Malakas daw si Quiboloy sa gobyerno at mga politiko. Kaya daw nila itong ipagsawalang bahala. Hindi ako naniniwala dyan. Mas tiwala ako na marami sa gobyerno, lalo na sa Senado, ang gustong mabunyag ang katotohanan at magbigay ng katarungan. I urge the Department of Justice to issue an Immigration Lookout Bulletin Order, which they can do motu proprio to prevent Quiboloy from leaving the country. He must not escape accountability. Our children's lives are at stake. Maraming salamat po. Ano po yung nagtutulak sa inyo sa may hindi na bago na nanganuman sa sarili natin? At bakit dinala nyo na mismo sa Senado yung mga complaints, testimonies ng mga allegedly mga victims ni Pastor Quiboloy? Apparently, yung mga victim survivors, of course, nagsimula ng 2019 pa si Ms. Arlene na maghanap ng katarungan para sa kanila. Pero dumarami yung mga victim survivors na lumapit sa opisina ko dahil na subaybayan nila yung naunang investigasyon dun sa Socorro Bayanihan Services Inc. Sa Sitio Capihan sa Surigao del Norte. At sabi nila, kami rin, ganun yung nangyari sa amin. Gusto din namin sabihin yung totoong ginawa sa amin. Gusto din naming makakuha ng hustisya. At habang dumadaan yung mga araw, dumadami talaga sila na lumalapit. Kaya nga gaya ng sinabi ko rin sa privilege speech dito kagabi, kaya nabuo yung loob ko na iharap dito sa ating kamera itong mga testimonya, mga affidavit na ibinibigay nitong mga victim survivors sa opisina ko. Ma'am, so will you assist legally yung mga hawak yung testigo na to file formal charges against Pastor Quiboloy? Ang unang trabaho ko po at namin dito sa opisina ko ay i-follow up na makapagdinig sa resolution. At sinasabi nga sa bawat resolution in aid of legislation. Pero ngayon pa lang, walang nagpipigil sa executive, unang-una na sa DOJ, umaksyon sa mga isyung ito, unang-una na sa panig ng DOJ sa pag-issue niyang Immigration Lookout Bulletin Order na yon para mapigilang makaalis sa bansa si Apollo Quiboloy. At sigurado ko habang mas nakikilala ng publiko itong mga kasong ito ay hindi po magkukulang ng mga abogado at iba pang legal groups, children's and women's rights groups na susuporta sa ating mga victim survivors kung gugustuhin nila at magdesisyon silang maghain pa ng mga kasong kriminal laban kay Quiboloy. You made mention na, well, we all know, Pastor Quiboloy, yung clout and influence niya politically, hindi ba may tuturing from your end na that's political suicide? Political suicide, Nino? From your end, his supporters. He might campaign against you in the future. Ang political suicide should be the least of my concerns and our concerns dito sa Senado. Mismong mga dating miyembro na ni Quiboloy ang nagrereklamo dahil sa pagtratong natanggap nila sa kamay niya na hindi nila inaasahan at hindi ninumang aasahan sa isang leader na dinadala pa sa pangalan ng kanyang organisasyon, ang pangalan ni Jesucristo. Sabi ko nga rin kagabi sa privilege speech na ngayong Kapaskuhan pa
na ipagdiriwang natin ang kapanganakan ng sanggol na si Jesus, bumulaga sa ating kaalaman itong ginagawa sa ilalim ng pangalang ding iyon. I think ang pangunahing concern talaga ng mga victim survivors ay sabihin yung kanilang totoong karanasan at makakuha ng hustisya. At yun din lamang ang pinaka-importante o solong concern dapat namin dito sa Senado. At naniniwala ako na ito yung aming itataguyod. Earlier po you have mentioned na supported po ito ng DOJ. Why not bring this issue at the public forum? Well, gaya ng ibinahagi ko kanina, bukas lalo na sa mga victim survivors at sa mga lawyer at sectoral organizations na sumusuporta at susuporta pa sa kanila yung route na iyon na pagkakaso laban kay Kibuloy sa ating judiciary. Samantala ako bilang nagtatrabaho dito sa Senado, ang pangunahing suportang maibibigay ko sa kanilang paghahanap ng magsabi ng katotohanan at makakuha ng hustisya ay dito sa Senado. So pangunahin nga sa pamamagitan nitong resolusyon, ang investigasyon sa resolusyong iyan, at kapag lumabas po sa committee reports of findings and recommendations, pag-amyenda sa mga kasalukuyang batas. Tulad ng nagagawa din po ng Senate Committee on Women sa mga naunang investigasyon upang palakasin ang pagkasulat at lalo na ang pagpapatupad ng ating mga batas na nagpoprotekta lalong-lalo na sa mga kababaihan at kabataan. Pero sir, based on news articles, these issues are nothing new, lalo na kay Pastor. How do you think for this investigation fairly set? I think the investigation has a very fair chance to progress. Sa reaction pa lang ng mga kasama ko sa floor kagabi, kahit gabi na, talagang lumingon sila bigla, nakinig, sabi ng ilan, explosive yan. So I think kahit kung alam na ng iba o ng sections ng publiko, yung sumisingaw na ganitong mga issue dati, the fact na lumapit ang mga victim survivors sa Senado, nagbigay sila ng affidavits at tingin ko magiging handa sila na magsalita sa hearing. Tingin ko magiging kasing mabunga itong investigasyon tulad ng nagiging mabunga ang naunang investigasyon namin doon naman po sa SBSI. Okay. Ayusin muna natin. First, next four, Mea Los Baños, Sherian Torres, Marlon Ramos, Ate Celi. Next. Kasi kagabi dun sa stage mo, there are also parang allegations of sexual abuse. To what extent ba? Kasi so far yung dalawang narinig namin, human trafficking po, sa pilitang pagkatrabaho pa sexual abuse. Sabi po ni Miss Arlene, mayroong dalawang sirkulo sa paligid ni Apollo Kibuloy. Yung inner circle kung saan siya nabilang noon at yung innermost circle. Ayon po sa mga victim survivors namin, yung mga babae dun sa inner circle ay inoobligang mag-render ng personal, kumbaga support services kay Kibuloy. Paghahanda ng kanyang pagkain, paglilinis o paglalaba ng kanyang mga damit, pero pati pagpapaligo sa kanya. Pero yung mga at saka pagmamasahe sa kanya. Sabi nga ni Miss Arlene, noon pinamamasahe siya kay Kibuloy at sa mga spiritual wives niya. So yan yung mayroong innermost circle pa na tinatawag. At sila daw ay inoobligang magkaroon ng sexual relations kay Kibuloy. Bukod po doon, meron kaming at least isa pang victim survivor, menor de edad, na nagbigay ng testimonya sa amin na pati siya pinarender ng sexual services kay Kibuloy. Yung sexual services dun sa innermost circle ng nagaling, yung inner circle lang, Massage, pagpapaligo, which are personal enough, paghahanda ng pagkain, paglalaban ng kanyang damit. So, kumbaga, household staff and more than household staff. yung nag-render ma'am ng sexual services, lalabas po ito sa hearing ma'am, ito menor de edad. Magkukonsulta po kaming muli
dun sa Child Protection Unit ng DSWD at ng mga investigating agencies para siguruhin namin kung haharap man siya sa hearing tulad ng mga victim survivors na menor de edad sa SBSI na oobserbahin ang lahat ng protocols kapag bata ang victim survivor at bata ang magtetestigo. Last on my part, what are you expecting from the hearing? Are you encouraging si Pastor Apollo Kibuloy physically, in person, na humarap po at masagot yung mga allegations? Well, unang-una, harinawa hindi siya umalis sa bansa, kaya hiningi ko yung lookout bulletin order sa DOJ. And pag dinaos namin yung pagdinig tulad ng pag-imbita naming mga komite kay Senyor Aguila noon, ay iimbitahin din po namin. Imbitahin ko rin si Kibuloy na humarap. Sorry, one last. Ma'am, sabi niyo kanina, parang ina-expect niyo rin ako ano nangyari kay Senyor Aguila na makulong. Ganun din ang mangyayari kay Kibuloy. Can we get a clear statement? Kung mapatunayan ng pagdinig namin at lumabas sa hearings, sa findings and recommendations ng committee report, na totoong ginawa niya itong mga offenses laban sa mga victim survivors, off the top of my head, ilan ng mga batas para sa kababaihan at kabataan, kasama na yung batas laban sa human trafficking, ay posibleng nilabag talaga niya. At kung mapatotohanan niya ng pagdinig namin, di yan ay magsisilbing bahagi ng pundasyon para kasuhan siya. Salamat. Can you force Pastor Kibuloy to appear? Kasi pwede po naman ang side nila yung separation of church and state. The committee cannot force, as in force a witness to appear, pero may kapangyarihan din ang komite ng Senado kapag nag-imbita ng resource person, lalo na't isa siya sa pinakamahalagang resource persons sa investigasyong iyon, at mag-refuse sila, may power din naman po ang komite na magsabpina at kumbaga i-compel yung presensya o yung partisipasyon nung resource person na iyon. As for separation of church and state, wala po akong gustong imbestigahang usaping relihiyon. Hindi. Ang resolution at ang privilege speech ay tungkol sa mga pang-aabuso sa mga kababaihan at pang-aabuso sa mga bata. At yung mga isyung iyan ay squarely nasa larangan ng gobyerno na kaming dapat nag-oversee ng pagpapatupad ng batas at proteksyon sa pinaka-vulnerableng mga sektor natin. Kung kakailanganin ba, hindi kayo ipasapita siya. Opo. Pag hindi siya nag-appear. Opo. Tapos ma'am, yung din sa speech nyo, you mentioned meron kayong mga hawak-witness na mga pastors about the wealth. Can you explain some more? Mayroon pong kumausap din sa opisina ko na mga pastor na may kaalaman tungkol sa paano daw nagpayaman si Kibuloy at paano niya naitatago itong kayamanang ito. Ilan sa mga dagdag na krimen di umano ni Kibuloy at nagpopondo, nagpipinansya sa iba pa niyang mga krimen. Malamang yung pinapalimos niya kina Elias Jackson noon, kina Miss Arlene noon, ay nag-finance pa ng ibang mga krimen niya. So napaka-cynical po talaga na mga operasyon ito. Titignan pa po namin yung anggulong iyon dahil nabanggit ko rin po kanina na or kagabi sa privilege speech na global yung breadth nung mga krimen o akusasyon laban kay Kibuloy. Last na lang. Ilan po yung witness, roughly kung hindi nyo kaya sabihin yung example, na hawak ninyo, kaya yung ibang pangako, yung security po, mga iba, sabi nyo, takot na takot. Hindi ko pa masasabing maipapangako ang security nila, pero gaya ng itinaya namin sa mga witness survivors ng SBSI at nagawa naman, makikipag-ugnayan po kami
sa mga otoridad para siguruhin ang mga victim survivors ay hindi na bibiktimahin sa kanilang paghahanap ng magsabi ng katotohanan at makakuha ng hustisya. So para ma-secure po sila, lalo na kung haharap sila sa pagdinig dito sa Senado. Sorry, yung unang bahagi ng tanong. Okay. Hindi ko pa masasabi yung eksaktong numero at medyo tuwing halos dumaan ang bawat araw ay nadadagdagan po. Siguro po dahil nasubaybayan nga po nila yung investigasyon namin sa SBSI at sabi nga ni Miss Arlene, marami po siyang nakokontak na iba pang victim survivors sa iba't ibang bansa. So pero hindi po kukulang malamang sa dami ng mga victim survivors na humarap sa naunang investigasyon sa SBSI. Ma'am, just clarification. Yung investigation na to po is in aid of legislation, Yes. just like in SBSI. Yes. Pero nung sa hearing po ng SBSI, meron na po ba tayong nagawa na panukala based on that hearing? Fina-finalize na po namin yung committee report led syempre ng tagapangulo ng Committee on Public Safety and Dangerous Drugs tungkol doon sa investigasyong iyon. And sigurado mula sa Senate Committee on Women ay magpapanukala po kami ng mga kung hindi man amyenda, at least mas mahusay na pagpapatupad ng mga kinauukulang batas kasama na po yung human trafficking, anti-human trafficking. Can we go back to Chef? Are you done? Ma'am, last na lang yung point na, kasi syempre, ang magiging allegation dito ay politically motivated yan, parang payback time, parang gano'n. Just to be fair din, kindly answer lang, kasi expected na yun yung magiging allegation sa inyo. Well, tulad nung kaninang tanong tungkol sa political suicide, itong usapin ng politika or payback time, yan po ay secondary, tertiary, even further down sana isaalang-alang ng mga tao habang sinusubaybayan yung prosesong i-undertake namin dito sa Senado. Dahil ito talaga ay pangunahin o solong tungkol sa mga babae at bata na lumapit po sa amin. Dahil sabi nila, tulad ng mga biniktima sa Socorro, sila din ay biniktima at gusto din nila makatanggap ng hustisya. So, walang ibang konsiderasyon ang dapat isipin or tawag nito, ipag-worry ng mga taong magsusubaybay sa prosesong ito. Dahil ang Senado at ang Senate Committee on Women and Children ay laan para tumugon sa ganyang mga reklamo at tumugon sa ganyang mga paghingi ng pagdinig. Okay, next si Marlon. Si Kibuloy is a wanted sex offender sa US. Is on the list of FBI's most wanted. Okay. Should the DOJ and the NBI make the necessary arrangement for his immediate extradition to the US? Kasi since then po, wala rin ginawa yung gobyerno ng Pilipinas. I see. Well, wini-welcome ko na nagsalita ang DOJ tungkol sa kasong ito at kaya nagfo-follow up po ako na makapag-issue sila ng Immigration Watch Lookout Bulletin. Let me get the correct term again. Iyon, Immigration Lookout Bulletin Order. At dahil nga, patunay dun sa binanggit ko kanina na global ang breadth ng mga krimen at concern tungkol sa mga krimen ni Kibuloy, dahil nga nasa FBI wanted list na siya, hindi masama kung makipag-ugnayan ng DOJ at NBI sa counterpart nila sa US para masigurong hindi makatakas sa kamay ng batas o ng hustisya si Kibuloy kung mapatunayan ng aming pagdinig ang mga reklamo laban sa kanya at humarap siya sa mga otoridad. Hindi lang dito, doon na rin sa ibang bansa. Will you be interested din po dun sa kaso? Kasi these are live cases in the US. Yung mga kaso kay Kibuloy at sa mga ibang leaders ng simbahan nila. Will you be interested na tingnan din yung mga kaso? Pagkatapos naming unang bigyan ng tingin yung mga kaso
na inilapit sa amin mismo ng mga victim survivors dito, mga bata at mga kabarong babae. For sure, sinusubaybayan din po namin yung developments sa ibang bansa, particular sa US. Lalo na di umano mga kababayan din natin doon ang binibiktima. Pero unahin muna namin yung dito sa ating backyard, ika nga, at dahil overall naman, kung umusad yung proseso ng katotohanan at hustisya dito sa Pilipinas, ay malamang makakatulong din sa katulad na proseso sa ibang bansa dahil common yung tao na fina-fact-finding or eventually iniimbestigahan at common yung identities in terms of parehong mga babae, parehong mga bata ang hinahanapan ng hustisya. Ma'am, yung sa tanong lang ni Shea kanina, kasi is this in any way related dun naman sa nangyayari sa House regarding sa franchise ng SMN? I doubt na yan ang nasubaybayan din ng mga victim survivors. Basta ang sigurado ko, nasubaybayan nila yung pagdinig namin sa parehong mga tao tulad nila sa kamay ng isang leader or ilang leader na tiningala nila bilang mabuting tao o bilang dun sa isa reinkarnasyon ng Diyos. Ito may sinasabing titulo sa sarili na malapit sa Diyos, and yet ang ginawa sa kanila ay talagang hindi makatao at lalo na labag sa ating mga batas. So siguro pwede kong sabihin imposible na nasubaybayan nila yung nangyayari sa House tungkol sa dun sa estasyong iyon. Opo. Next, Elibuelo. Ma'am, when do you intend to conduct inquiry? Kasi mag-Christmas break. Opo. Magkakaroon ba ng investigation before the year ends or next year? Tingnan po namin kung kakayanan namin, pati nasa yugto pa ng paghahanda nung kompletong mga affidavits at paghahanda sa mga victim survivors kung sino sa kanila ay gusto at kayang humarap sa pagdinig ng komite. Kung hindi man namin kakayanin within this year, at least na ihain na po yung resolution, na i-deliver na po yung privilege speech. May pending po akong panawagan sa DOJ na pwede po nilang aksyonan any day during this month. At kung hindi man namin maisagawa ang pagdinig ngayong taon pa, first thing sa bagong taon. Nabanggit niyo mga magiging focus ng inquiry tungkol sa mga issue like human trafficking. Yes po. So hindi mo i-discuss kung itong Kingdom of Jesus Christ ay hihintay mong religious group o isang Opo, hindi po nang hihimasok doon yung resolution. Ang solong scope ng resolution pangunahin ay yung paglabag sa karapatan ng mga kababaihan at mga bata. At doon pa lamang marami-rami ng mga batas ang nakasalang. So, sabi niyo lumalapit sa inyo Yes. mga hindi na miyembro Karamihan kung hindi man lahat ay dating miyembro, hindi na po miyembro. Pero meron din miyembro pa rin. Hanggang ngayon nakapaloob pa rin. Inaalam pa po namin kung mayroon sa kanila na miyembro pa rin. Pero kahit po yung mga dating miyembro na ay until recently naranasan ang mga ito, until at least a few years ago. At lalo na sa mga sexually inabuso, hanggang ngayon, kahit yung mga nakapagbagong buhay na, ay bakas na bakas either sa katawan nila at sa kaisipan, sa kalooban nila, yung mga sugat na iyon. So, sabi niyo sa Immigration Bureau, sana ilagay siya sa watch list. Opo. So, wala po bang pending na kaso dito sa atin? I'm not sure actually kung may pending ng criminal case. Pwede po namin i-check agad at get back to you on that right away. Pero at least meron na palang meron ng mga kasong tumatakbo sa ibang bansa for similar or identical offenses tulad ng mga reklamo ng ating mga victim survivors dito. So kung wala pa man, lalo na kapag nadaos na namin yung aming pagdinig or kung walang pumipigil din sa executive na mauna na or mag-parallel na rin sa kanilang investigasyon. Kaya ako sinabi kanina na hindi malayong
mangyari kay Kibuloy yung nangyari din. At dito pa mismo sa Senado, kina Senyor Aguila. Netas na lang, ma'am. Lahat ng mga victims na nagbigay na ng affidavit, po nag-express ng willingness to testify sa Senate? Hindi pa lahat, kaya yun, bahagi po yan ng early stages namin ng paghahanda para sa pagdinig, primarily yung paghanda sa mga victim survivors na magtetestigo din sa hearing. Last Salamat. five tayo. Mav Gonzalez, Dean Parabelo, Cecil Felipe, Amor, and Jeff. Yes, ma'am. Kanina po yung mention about the inner circle and the innermost circle. Paano po yung papasok doon yung mga babae at exclusively babae lang po yung mga? Mukhang exclusively babae, yung innermost at yung inner circle. Kung papaano sila napasok doon, meron po tayong clue. Kahit dun sa isang lalaki naman na victim survivor, si Elias Jackson, na nire-recruit talaga sila. At hindi lang yung individual, yung buong pamilya. Kinakausap yung magulang. Tulad ni Elias Jackson, kinausap yung nanay niya, yung tatay niya. Si Miss Arlene, kasama ang kapatid niyang babae, na tinraffic dito sa Manila, sa may Amoranto Stadium daw, para sabay-sabay silang magkunwaring pipi o bingi o magkunwaring estudyante para makapaglimos or makapagbenta ng putot kutsinta. So, mukhang active recruitment ito at pamipamilya kung kinakaya. Aalamin po natin yon sa mas malalim na pag-interview ng mga victim survivors at hanggang makapag-testimonya sila. Pero napapansin ng Committee on Women, kahit sa ibang mga investigasyon, kahit sa ibang mga krimen laban sa kababaihan, halimbawa dun sa Pogo-related prostitution, all the way sa Pogo-related human trafficking, minsan sa simula may element ng deception, kunyari may desenteng trabaho o kunyari magiging bahagi kayo ng isang komunidad na mag-aalaga sa isa't isa, kalaunan pala iba yung motibo. So dito sa Pogo, pagkakitaan sa iba't ibang paraan yung mga human trafficking victims. At dito naman, batay sa mga naunang pagtestimonya sa amin at affidavit, nung mga victim survivors, kalaunan yung iba't ibang klaseng mga pang-aabuso at pagmamalupit pa. Alamin pa po namin kung bukod kay Kibuloy, kung meron pang ibang mga leader nung kanyang organisasyon na i-identify ng mga victim survivors na kasama dun sa pagre-recruit, sa pagpapaservice sa kanya, pagpapalimos sa mga lansangan at pagpaparusa sa kanila pag hindi sila nakakwota sa ipinagmamalimos. Alright. Ang pwede ko lang sabihin sa inyo tungkol sa mga kaso dito sa Pilipinas ay na-confirm po namin may pending case po siya dito sa Pilipinas. Wala na po kaming dagdag na detalyeng nakuha pero meron din po. Salamat. Yes. Opo. Opo. Yes. Opo. At tulad din nung investigasyon namin ng 3 taon sa Pogo, ilang beses nag-parallel investigation din ang ating mga investigative agencies at
grateful po talaga ako at ang komite sa kanila, pati nga Office of the Ombudsman ay umaksyon nung panahong iyon. At tama po kayo, nakita din po natin yon habang idinadaos yung investigasyon sa SBSI. So, sorry, yung naunang bahagi ng tanong nyo? Kung meron bang recent na Yes. Opo, sorry. Yes po. Sa mga victim survivors so far na kumakausap sa opisina ko, meron din pong menor de edad. So, mas recent po yung offenses laban sa kanya. Then yung pangalawang tanong nyo, yung nasa gitna. Okay. Well, opo, yung iyakat po ay isa sa paboritong kaugnay ng Senate Committee on Women mula sa executive sa dumaraming mga issue na may kinalaman din sa human trafficking. So, kasabay nung panawagan ko sa DOJ na ang Bureau of Immigration ay mag-issue niyang lookout order na iyan, baka hindi ko na kailangang hilingin kapag nag-issue ng lookout order ang DOJ at I'm sure by now, salamat po, I'm sure by now alam ng iyakat itong issue ito. Hindi ako magugulat kung maging proactive din sila dito at muli ipagpapasalamat po namin iyon. Well, ganun din yung isang anggulo ng pag-imbestiga namin sa nangyari sa Socorro. Na itanong po namin na paano nangyari na yung mga pang-aabusong iyon ay nangyari sa loob ng ilang taon, kumbaga right under the noses of the authorities. So, hindi unreasonable tanungin din yan sa usaping ito ng paglabag sa karapatan, sa dignidad ng mga babae at bata sa kamay ni Kibuloy. So, I'm sure lalabas din po yun sa pag-imbestiga. Kung paano dapat mas maaga, no, kaysa ngayon, mas maagang natukoy yan, napigilan, at nasingilan ng accountability si Kibuloy. Wala ba kayong worry na magamit yung friendship ni Pastor Kibuloy kay former President Duterte para lumoprotekta? Well, walang totoong friendship na dapat magpatawad ng rape o ng sexual abuse o ng child abuse o ng human trafficking. Hindi ako manghihimasok sa relasyon ng iba, pero sa tingin ko, ang pagkakaibigan ay dapat para sa katotohanan at saka sa hustisya. So, yun yung susubukang i-extend ng Senado at ng Senate Committee on Women sa mga victim survivors. Yung pagkakaibigan na magbibigay daan na masabi nila yung totoong nangyari sa kanila at makatanggap sila ng hustisya. Okay. So, itong nakakuha pa kami ng dagdag na detalye dun sa pending charges. Naka-appeal sa DOJ ang charges of rape, child abuse, and trafficking. No? So pareho. Filed noong Disyembre 2019 pa. Opo, laban kina Kibuloy at iba pa. Yan po. Okay. Hindi ko masagot yan sa ngayon, pero available online po tungkol dito sa kasong ito na naka-appeal sa DOJ on itong tatlong charges laban kina Kibuloy. December 2019 po final. Okay, next. Cecil. Ma'am, in connection din sa sinabi mo, hindi ba sila part, yung mga witnesses natin ngayon, hindi ba sila part ng cases na yan and the last cases na baka recycled witnesses na po? Hindi ko po alam kung pareho silang biktima ng mga kasong ito or ilan sa mga kasong ito. Pero sa pagkaalam ko, unang beses sila lalapit sa alinmang sangay ng gobyerno. So itong paglapit nila sa Senado, sa opisina ko, unang pagkakataon ito. Hindi ko sigurado kung kasama sila sa mga biktima nito. Pero kung sa sarili nilang aksyon, ngayon pa lang sila naglakas loob na gawin ito. Excuse me. Si SBSI, wala siyang political cloud, wala siyang but si Kibuloy, di ba parang knowing may mga kakilala
think yung approach ay katulad sa approach sa alinmang resolusyon at investigasyon. Or lalo na kung may nagbubulong-bulong dyan na ay may connection yan, may connection yan. All the more reason na kailangang ipakita ng Senado sa mga victim survivors na ito na lalong bibigyan daan namin na sabihin nila ang totoong ginawa sa kanila at humingi sila ng hustisya mula sa gobyerno. Walang anumang, parang yung ilang pinag-uusapan natin din kanina, walang anumang conflict of interest ang pwedeng tumaob dyan sa pangunahing layunin ng katotohanan mula sa victim survivors at hustisya para sa victim survivors. May mga parang sobrang paliwala kung Pastor Kibuloy. Your message po na hindi mo naman sila pinupersonal, ito ay para sa hustisya. Para sa hustisya po talaga ito dahil mismong mga dating miyembro ang lumapit sa opisina ko para iiyak yung ginawa sa kanila na hindi nila inasahan nung una silang pumasok. At ngayon bilang mamamayan at bilang tao ay gusto nilang makatanggap ng hustisya mula sa ating gobyerno. Thank you. Yun na nga decades pa. So, parang katulad siya ng maraming mga issue na may kinalaman sa, lalo na sa kababaihan at pati sa mga kabataan, kung sino pa yung pinaka-vulnerable nating mga sektor, ang bibigat ng dumadagan sa atin, yung kulang na pagtingin sa bata bilang ganap na tao din, mamamayan din. So may dignidad bilang tao, may karapatan bilang mamamayan, hindi pagmamay-ari nating mga adults. No, yung pagtingin din sa kababaihan na lalo na dahil sa sexism at misogyny, sa masyadong maraming pagkakataon, ang daling ginagawang sex object lang. Sukat ilagay sa aquarium, halimbawa, dun sa isa sa mga huling ni-raid na Pogo Hub or Pogo Center, yung Human Trafficking Center doon sa Pasay. At dahil ganun yung mga matatagal na at napakabibigat na mga maling paniniwala at ugali, nasasalamin tuloy sa ating politika, nasasalamin sa ating ekonomiya. So parang buhol-buhol na nagtatrap sa babae at sa bata sa ganyang mga sitwasyon. It's not an excuse for anything. Isa siyang, on the one hand, isa siyang paliwanag bakit tumatagal ng sobrang tagal ang hindi katanggap-tanggap na sitwasyon. At pangalawa, hamon talaga siya na ibahin itong kultura natin, yung politika natin, kasama na nga yung mga batas, yung ekonomiya natin na kinokomodify ang babae, kinokomodify ang bata. Baguhin ang mga ito at isang paraan na pwede namin gamitin ay itong legislation. Baguhin ito para palayain tayong lahat sa ganyang mga di makataong sitwasyon. Mm-hmm. Nung sinabi kong political system, particular yung sa legislation, yung mga batas natin, kung papaano natin ipinatutupad or hindi pinatutupad. Kasi dumadami yung mga maayos na batas natin para sa kababaihan at kabataan. Pero bakit sa ganito na namang sitwasyon ay hindi inimplementa at inabuso na nga sa loob ng mahabang panahon ang dapat na poprotektahan ng ating mga batas. So, in general, it has to do with yung mga policies, mga batas natin, at syempre, yung mga programa. Yung protector agad, no? Hindi niyo pa siya nakikita ngayon. Well, yun yung ibig sabihin ng mga nagbubulong-bulungan dyan sa labas ng Senado tungkol sa isyung ito. Pero higit dyan, yun, mga bulong-bulong. Pero ako, hindi ko binubulong, sinasabi ko ng bukas na mas naniniwala ako na maraming, lalo na dito sa Senado, na
sosuportahan itong mga victim survivors makatanggap ng hustisya sa katotohanang sinasabi nila. Yes. Ma'am, ano po yung magiging basis nun? Kasi as you mentioned, meron ng 3 pending cases and then nasa FBI most wanted list din po siya. But this time, para dun sa ILGO, what should be the basis? Yun po gagawin investigation po ng Senate? Yung basis sana ay, yung mga reklamo nitong mga victim survivors na subject ng Senate resolution at ididinig ng Senate Committee on Women ngayong or sa susunod na buwan. Sorry, Ma'am Lesa po, follow-up lang. Does the DOJ do that po na parang basis po ay Senate probe na ongoing? I believe may mga precedents. I can get back to you on that. At nakapagsalita na rin po ang DOJ kaugnay niyan. So ibig sabihin, nag-iisip na rin sila tungkol sa anong attitude nila at maaring gawin kaugnay ng kasong ito. May bumubulong daw ba si Dico? Po? Parang may narinig ako magandang tanong. Amar, are you done? Yes, ma'am. Okay. Last na po natin si Jeff kasi magsi-CA na po si Ma'am. Ay. Okay na. Okay. Okay. Ma'am, follow-up lang doon. Sinabi niyo may active recruitment process po. Meron po bang selection committee na ito hanggang inner circle lang at ito may pang-innermost yung nagre-render ng sexual favors o mismo si Pastor Kibuloy po yung namimili kung sino yung sasama o magiging member ng innermost circle? Okay. Alamin pa po namin iyan kung paano yung selection process pagkatapos ma-recruit, kung sinong babae ang ipapasok sa inner circle at sino sa innermost circle at kung ano ang personal involvement ni Kibuloy dyan. Dahil sabi po ni Miss Arlene yata, tama ba, na hindi, sabi yata ni Elias Jackson na hindi lang yung mga tauhan ni Kibuloy ang nagpaparusa sa kanila, pero si Kibuloy mismo. In fact, sinabi ni Elias Jackson or ni Arlene ba, nakatanggap na siya ng suntok mula mismo kay Kibuloy. So, alamin natin kung personally, siya rin ang pumipili ng papasok sa inner at innermost circles. Okay, pwede na raw last two, leave pa? So, West Philippines lang. Yes. Ang understanding ko sa Mutual Defense Treaty and dating to 1951, kaya medyo marami din ang nag-iisip, hindi kaya napapanahong i-review yan at i-update. Ang naalala kong lingwahe sa Mutual Defense Treaty ay armed attack. Opo. Itong tuloy-tuloy at kamakailan lamang na naman na pag-water cannon, pag-collide, ay sabi nung iba, acts short of war. Talagang kinakalkula para ibuli tayo, sindakin tayo, sinusubukan nila, pero hindi mag-i-invoke ng MDT. At saka higit pa sa anumang treaty, hindi naman po, hindi po mababasa, hindi po masisindak. Tayong mga Pilipino, dumadami yung mga aksyon ng gobyerno at sa bisa din ng unanimous resolution ng Senado tungkol sa resolution at ibang presentations sa UN General Assembly at sa iba pa na ipinasa kamakailan ng Senado. Pati civil society ay patuloy na nag-step up para itaguyod yung ating national interest. So, kumbaga, one of these days, lalo na dumadami ang mga bansa at regional formations na sumusuporta sa atin, one of these days, something's got to give, ika nga. Makakahanap din tayo ng tamang
formula o tamang pakete ng mga aksyon unilaterally mula sa Pilipinas at bi- and multilaterally kasama ng mga ibang bansang at formation na sumusuporta sa atin na effectively makakapagpigil sa China sa patuloy na aggressive actions niya sa West Philippine Sea at sa EEZ. I'm sure nakarating na sa atensyon ng DFA at sa counterpart nila sa US yung ganyang mga thinking aloud na dapat na bang i-update ang MDT. At hindi man buksan nila yung proseso ngayon, hindi man i-update or i-update kaagad ang MDT, ngayon pa lang nakakaalyado naman na natin muli mas ganap ang US, no? Lalo na sa mga bilateral na proseso, mga naval exercises, etc. At ang mas maganda pa, dagdag sa kanila, dumadami din yung mga bilateral and multilateral defense and security cooperation natin sa iba pang mga bansa at iba pang mga regional formations. Lagi ko pong sinasabi, a bigger coalition is a better coalition. Na hindi tayo mapilitang pumili lang sa pagitan ng manatili ba sa China, bumalik ba sa US? Hindi. Mas marami, mas mabuti. At yun po yung inaani ng Pilipinas sa ngayon. Salamat. Yes. May mga ebidensya din silang dala. So, yun yung kasama sa assessment namin sa early stage nitong paghahanda para sa hearing. So, paghahanda mismo sa magtetestigo at pagsinop at pagkumpleto sa mga ebidensyang ihaharap pa nila bukod sa kanilang testimonya na pinaka-powerful na evidence. May pwede na ba tayong sabihin? Maaga pa So, pero kapag mas na-finalize na namin ay ibabahagi din po namin and of course siguradong lalabas sa hearing. Sorry, isasunod na. May proof ba sila of membership? IDs or something? Kasi baka madaling i-deny na hindi naman namin member. Okay. So, sigurado ako pagharap nila sa hearing ay sa pamamagitan man ng physical evidence o iba pang paraan ay mapapatunayan talaga nila na sila'y naging miyembro. The fact lang na ang dami at detalyado ng mga karanasan nila na kanilang isasalaysay, alaala at siguro corroboration din between victim survivors na mga parehong naranasan nila or na-witness nila habang sila'y nasa loob pa. Yeah. Ma'am, lastly, ano po ang mensahe niyo para kay Pastor Kibuloy at sa mga followers niya gaya na nasa likod ko? Wala naman po akong mensahe kay Kibuloy dahil ang pinaka mahalagang mensahe lamang ay yung galing sa mga victim survivors mismo na hanggang ngayon hindi talaga nila tinatanggap at itinatakwil talaga nila yung pagtratong ginawa sa kanila at gusto talaga nilang humingi ng hustisya sa gobyerno, sa ating lipunan para sa dinanas nila sa kamay ni Kibuloy. Sa mga ibang miyembro nila o tagasunod nila, muli ito po ay tungkol sa paglabag sa dignidad at karapatan ng mga victim survivors. At siguro naman lahat ng komunidad ay gusto iyon, no? Yung tamang pagrespeto sa dignidad at sa karapatan ng bawat isa. Thank you. Salamat po. Ano naman pag sinabi ni Kibuloy na stop? Stop na yan. May mga